Di ba, mga bossing? So, kami, bahala kayo dyan. Bash nyo ng bash kami. Di ba? Alam naman namin sa sarili namin na hindi totoo yung mga pinambababas nyo. O, alam din namin na kaya nyo nasasabi at kaya nila nasasabi kasi hindi lang po sila makasabay doon sa doon sa kung ano yung tinatalakay natin. Sabi ni Mona Liwanag, good PM Mark Ramos, looks yang sa ayos ng buhok mo. Actually, hindi ko po inayos yan. Kaya po ganyan, parang Hulyo at Hulya. Tinabi, kakaligo lang po natin. Tuloy. Keton, may mga tatanong lang ako, Keton. Kasi hindi alam ng tao to eh. Hindi alam ng tao to na ganito yung mga nagagawa ni Mima sa kanyang pamilya. Kasi ang alam ng mga tao, matapang, mataray, 'di ba? Pero behind the scene, behind the story. Nakikita siya, sa papakita ko po. Behind the story, Keton. Ano si Mima sa inyo bilang pamangkin? Isang bata na talagang likas na may talent talaga. Kasi, ano ba yan eh, 3 taon, 4 na taon, kaya nang bumili ng pandesal yan eh. Oh? Oo, malusog siya na bata, bilog-bilog ang mukha. Ganun naman din ngayon hanggang ngayon si Mima Alicia eh. Mabilog ang mukha. Kumbaga bibo talaga. Pag doon sa titirahan nila sa Paranaque, pagtripan ng mga pagtripan ng mga yung mga sidecar boy. Tapos yung tawag diyan, yung traffic aid, kinukurot lagi yung pisngi niya. Pisngi niya, kalo malihit na lang yung pisngi niya, sa nakikita ko pag kinukurot. Minumura kaya niya yun. Oo, minumura. Nagagalit. Nagagalit. Tapos, diretsahan. Medyo, baka papakita yung bahay ni Mima Alicia dito. Medyo fast forward ho natin, mga kababayan. Ha? Hanggang sa huli. Ganun po ang si Mima Alicia. Malamang ililibot. Mautak ka lang ka talaga. To be honest, yes. Gusto ko lang makita. And then, ito, natin kami dito. So, palitan kasi kami nun eh. Ako nagda-drive, yung isa nagda-drive, isa nagpapahinga. Ayan. Wala akong pakialam sa'yo kung ganyan ang mindset mo, pero... Ano ba yun, oh? Alam mo, kung sasabihin nyo si Mima sa impyerno na mapupunta, bakit Diyos ba kayo? Kayo ba... Kung si Mima sa impyerno mapupunta dahil doon sa sinasabi nila na palamura tsaka mabigat magsalita, saan mapupunta si dating Pangulong Duterte? Oh. Saan mapupunta si dating Pangulong Duterte? Si Mima hindi ko naringgan yun na minumura ang Diyos. Di ba? Si Mima walang issue ng pagpapapatay. Oh. 'Di ba? Ngayon, ang tanong namin, pagka ang dating Pangulong Duterte ay binawian na ng buhay, saan mapupunta 'yon? Grabe 'yon, ha? Talagang 'yun madiin pa magsalita. Sabi ni Janet Terre, sabi ni Ballpoint, nawawala daw yung ATM ni Mima Alicia, Boss Mark. Naku po. Tingnan natin yon, mga kababayan. Ngayon, alisin muna natin si biyahe ni Koy. Dumiretso, pumunta tayo doon sa kwento po ni Niolo kung ano yung nangyari daw talaga. At eto, mga kababayan, talagang na to, hindi na niya pinipigilang magkwento dahil nga meron ng nahuling suspect at mukhang alam na din ng kapulisan. O, eto. Bakit po nahuli agad? Ganito po kasi nangyari. Pwede ko na sigurong sabihin. Kasi po, nung pumunta po kami sa crime scene, yung pinakita ko nga po sa inyo, nag-imbestiga po kami, yung huling investigasyon. Sabi ni Chit Salabit, no? Long time no see. Nako siguro kasi itong si YouTube medyo nagtampo siguro sa amin. Ano tayo, sinadoban siguro tayo ni YouTube. Kaya yung iba sinasabi, Boss Mark, bakit ngayon lang kita nakitang nag-vlog? Ang totoo po, araw-araw pa din tayo nag-vlog. Kaya lang,
Hindi ko alam kung ba't nagtampo si YouTube, no? At hindi i-share yung ating mga topic. Pero ngayon, mukhang okay na po. Bumalik na, no? O, game. po kasama. Di ba? Sabi ko sa inyo, sabi ni Chit Salabit, ngayon ko lang ulit nakita page mo, Sir Mark. Hindi, ano tayo, kapag ka ganun ang nangyari, hindi ako humihinto, i-search nyo lang. No? Matagal nga, Boss Mark, nawala. Sabi ni Dakila Valenzuela. Tuloy-tuloy pa din po, yun, mukhang na-shadow ban kami. Pero ngayon, nakikita ko, mukhang balik na po sa normal yung channel. Namin ng mga pulis, meron pong kapitbahay na dalawa. Meron pong CCTV doon na live CCTV na ito pong mga to ay walang helmet. Wala po silang helmet. Siguro iniisip nila, no, kung sakaling ibang araw nila ginagawa itong pagsasurvey o pagmamanman kay Mima Alicia, iniisip nila, naku, kapag ka naman nangyari na yung krimen na gagawin natin, ang titingnan lang nilang petsa araw doon sa CCTV is ano lang, yung kung anong araw lang na yan. Hindi na nila titingnan. O siguro, isa din, hindi nila inisip na may CCTV sa camera doon sa paligid. Ngayon po kasi mga kababayan, siguro bawat bahay na po merong CCTV, mga bossing. Lalo na po yung mga kababayan natin na may sasakyan na nakaparada doon sa labas, sa lansangan, mga motor. Di ba? Uso yung nakawan ng mga motor, lalo na sa madaling araw. So, yun yung ginagawa nila, nagkakabit na ng CCTV. Mahina din pala itong mga ito, magmamanman, walang helmet. Kaya namukaan agad. Kumbaga siguro, hindi nila napansin, nagpapahinga sila, nagmamanman sila. Tagal nila po yung pinagmanmanan ni Mima. Unang pagmamanman po kay Mima, total, sinilabas na po ng PNP to Unang pagmamanman po kay Mima, nakasasakyan muna 2 linggo. 2 linggo po. Biruin nyo yun mga kababayan. Ma'am Elena Ilarde, tama po Sir Mark, now lang nag-notify sa akin si LS. So ayan, nagtampo nga sa YouTube sa atin. Siguro dalawa o 3 buwan. Biruin nyo mga kababayan, 2 linggong minamanmanan si Mima Alicia. Ano po? So, yung haba ng panahon na yun, mga bossing, kung 30, 20, 10,000 o 50,000 lang yung usapan dito, hindi na mamanmanan ng 2 linggo yan Siyempre, papasahurin mo pa yung tatrabaho nung ganun. Per araw, di ba? Aaralin nila, saan umuuwi, iikutan mo ng iikutan lagi, pag-aaralan mo kung anong oras umuuwi, kung saan nanggagaling. Hindi lang 50,000 ang ano nito. Malamang ho ito, mga kababayan, mahina ang 300,000, mahina ang 200,000. Pero base nga po sa sinasabi nung mga kapulisan at nung mga kaibigan natin na nag-a-update, umabot daw ng 2 milyon pataas. Umabot daw po ng 2 milyon pataas yung pinag-uusapang pera dito. Pwede ko lang sabihin sa inyo kasi